madinig ang ating puso, ang ating kaisipan. Buong kaisipan, buong puso at buong pandinig. Hindi natin kinakailangan ng kalahati o 1/4 na atensyon para sa ating Panginoon, kundi yung full attention para sa Lord sa oras na ito sa ating mga buhay. Sapagkat ang sabi po ng awit 91 verse 1 hanggang 2, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at mananatili sa kalingan ng makapangyarihan. Makapagsasabi sa Panginoon, muugod tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Na kung tayo ay mananatili nga po sa ating Panginoon at patuloy natin hahangarin na malakas na presensya niya, malakas na kapangyarihan niya ang sumalat sa araw na ito, hindi po tayo mabibigo sapagkat makapangyarihan ng Diyos at gagawin niya ang bawat bagay na ating ipagkakatiwala sa Kanya. Kaya sa oras pong ito, nais pong bawat isa ay lumayo bilang paggalang sa banal na presensya ng ating Panginoon. Patuloy na magbigay ng respeto at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos na buhay. Tayong lahat ay magtaas ng dalawang kamay, yumuko at kumikit. At muling hangarin natin ang malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng kaluluwa mula sa buong Pilipinas, mula sa buong Asia, at mula sa buong daigdig sa pinakamataas na katawagan at pinakaperpetong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba, ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo.
ka po, Diyos, wala mong mabuti kundi ikaw lamang. Wala mong banal kundi ikaw lamang. Ikaw lamang po, Diyos, ang matuwid. Ikaw lamang po, Diyos, ang tapat. Wala pong perfecto kundi ikaw lamang dakila. At salamat po, Diyos, pagkat kami po, Diyos, ay mababa sa iyong paningin. Ngunit, Panginoon, kami po yung iyong itinahas. At mga dakilang bagay pa ang pinaparanas niyo sa aming mga buhay. Kaya po muli sa araw mo ito, Lord, ang aming puso, Panginoong Diyos, ay full of expectancy. Na muli, O Diyos, dakilang kapahayagan ang ipapahatid niyo po sa amin. At muli nga po, ang mga kalakasan ng aming pag-spiritual ang aming maranasan. Muli, O Diyos, gagawa ka ng mga himala. Ikaw ay magpapagaling at gagawa muli ng mga dakilang bagay sa aming mga buhay. Hindi lamang po kami, kasama na rin po ang mga taong ipinapanalangin namin. Kasama ang aming mga mahal sa buhay. Sinamali na sa aming gabi o malayo man silang diba naroon. Kaya-kaya niyo silang abutin. For your power is not limited by time, distance, and even space. Kaya po, Ama, sa oras mo ito, kumibis ka ng malaya at ilang Diyos. Habang Panginoon kami umaamin na sa ganang aming palabo aming mga Diyos. Ngunit, dahil Panginoon sa iyong kapangyarihan, dakilang bagay po ang aming tatanggapin at patuloy na tatanggapin. Kaya ngayon pa lamang dakilang Ama, kunin niyo na po ang lahat ng karangan. Iyo pong lahat yan para lamang po sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat sa iyong magsabi na Amen. Palakpakan natin ang lahat ng at isa natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 12 or 12, chapter 1, amen. 2 Corinthians chapter 1 beginning verse 3 hanggang verse 14. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 hanggang verse 14. At bago natin siguro, sige, basahin natin yan, no? Yan. At bago natin ibigay yung title o yung theme ng ating napakagandang message sa oras na ito. 2 Corinthians 1:3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and the God of all comfort. Pakisabi nga natin, the Father of compassion and the God of all comfort. Purihin ang Panginoong Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng kahabagan, at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Diyos ng lahat ng kaaliwan. So, ang team natin, Ajir, ay ang ating team ay God of all comfort. Nakasabi, God of all comfort. Diyos ng lahat ng kaaliwan. No? Not just a God of comfort, but a God of all comfort. At ituloy natin para maintindihan natin yung ating pinag-aaralan sa 2 Corinthians chapter 1, beginning verse 3. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Tuloy natin. Verse 4, who comforts us in all our troubles. Yun ang ganda. Nakikinig pa ho ba tayo? Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng ating kabagabagan. Sa lahat ng ating mga problema at mga pagsubok at laban ng buhay na dinadaanan, ang Diyos ay umaaliw sa atin. Katao pa ho ba? Sino ho rito yung dumaan ng pagsubok? At dumadaan ng pagsubok. Sino rito yung dumaan na sa maraming pagsubok? Iba't ibang pagsubok. Ngayon ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Ang sabi nga noon, siya raw po ay Diyos na nang-aaliw sa atin sa lahat ng ating mga pagsubok. Ayun, tao pa ho ba rito? Amen. Yung karamdaman ba ay pagsubok? Kawalan ng pambayad ng tuition fee, pagsubok ba yun? Kawalan ng kasintahan,
Nag-February hanggang ngayon, wala pa rin asawa. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi tayo pare-parehas ng pagsubok na dinadaanan at may mga bagay na nararanasan tayo at hindi natin tinuturing na pagsubok yan. Pero para sa iba, pagsubok yun. Tama. Hello, itaw pa ho ba? So, ibig sabihin, ang Panginoon nating Diyos, ang ating Amang sumasalangit, ay inaaliw tayo sa lahat ng ating mga kabagabagan. Ibig sabihin, lahat ng problema at pagsubok laban ng buhay na ating dinadaanan, ang Panginoon ay nariyan at para tayo aliwin at bigyan tayo ng katagumpayan. Palakpakan natin si Lord. Huwag niyo kalilimutan ng title, ha? The God of all comfort. Ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. So, ibig sabihin, inaaliw niya tayo sa lahat ng mga problema ang ating dinadaanan. Siya yung ating mga aliw. Amen? You know? Di ba, dumadating minsan yung ating pag-iyak, dumadating yung ating mga higbi, yung ating mga hinaing, may mga pagkakataong tayo hindi makakain, hindi tayo makatulog. Amen? Ano ba ang hatid ng pagsubok sa buhay natin? Kalungkutan, tama. Pag-iyak, tama. Hindi pagkatulog, hindi pagkain, balisa. Lakad ng lakad. At kung magkaminsan pag nagpatuloy pa, kinakausap na ang sarili. Diba? Yung iba naman na nag-iisip na magpatiwakal. And this is very, very true. At ang totoo lang sa mga panahon ngayon kung titingnan natin ang mga nagpapatiwakal ay hindi lamang po mga matatanda. Pati mga bata ay nagpapatiwakal. Diba? Yun nangyari sa may SM San Fernando, Pampanga ba yun? Yung ilang taong bang bata yun na bading? 13 ba yun? 14? Diba? Binaril niya yung kanyang jowa na mukhang meron ng another party na 16 years old. Diba? At binaril niya, tapos saka siya nagbaril sa sarili niya. No? Yung iba, bago magpakamatay, nagpapaalam pa sa Facebook. Sabi nila, this is my last message. Gano'n. So, ibig sabihin ko, mga minamahal, aminin natin na pag tayo ay may sakit, wala tayong pera, o may mga bagay na inaasahan natin dapat na mangyari maganap pero hindi nangyayari, ano ang hatid sa ating buhay? Kalungkutan. Tama? Kalungkutan. At ang sabi ng Biblia, siya ang Diyos ng kaaliwan na inaaliw tayo sa lahat ng ating kalungkutan. Ayun, pakisabi lahat. Lahat. Sabi nga sa kanta ni Gardi, natutulog ba ang Diyos? Yun ang magandang special number para naiintindihan natin yung mga mensahe, mga lirik. Natutulog ba ang Diyos? Huwag mo sana akalain natutulog ba ang Diyos o ba ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Amen? Amen. Palakpakan natin sa Lord. Kasi sabi nga po, ang buhay ko ay mayroong halaga sa Diyos. Ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Inuulit ko, kapag tayo may sakit, it means malungkot tayo. Kapag wala tayong pera, malungkot tayo. Alam mo, ang hatid ng Pasko para sa marami, kaligayahan niya. Opo. Number one, kasi sila ay tatanggap ng ano pang mga blessings. Pero ang hatid ng Pasko ay hindi lamang kaligayahan dahil sa blessings. Kasi kung minsan, masasaya ang mga tao pag Pasko, di ba? No? Maraming pagkain, maraming party, maraming mga palabas, maraming show. No? Napakaganda ng paligid. Napakaganda ng tahanan, napakaganda ng mall sa mga Christmas decors, right? Ano po? So, ibig sabihin, ang Christmas ay masaya para sa marami. Pero alam mo ba na para rin sa marami ang Christmas ay malungkot? Bakit? Kapag walang bagong damit. Di ba? Kapag walang masarap na pagkain. Kapag hindi makapagbigay ng regalo. Kapag hindi makatanggap ng regalo. At itagdag mo pa, walang love life pagdating ng Christmas. E para sa iba ay malungkot yan. Tama? And they call it Christmas blue. Diba?
Kaya, pag tinanong sila, kumusta ang Christmas mo? My Christmas is blue. Painted by blue. So, mga minamahal, ano bang buwan, no, na tayo ay may kalungkutan, ano mga dahilan bakit tayo naging malungkot, ang Diyos natin ay Diyos ng kaaliwan na inaaliw tayo sa lahat ng ating kabagabagan. Tatandaan mo yan, ha? Tatandaan mo yan. Alam mo ba, hindi sapat na ikaw ay may Bible. Hindi sapat, maganda yun, ha? Maganda yun. Kung wala kang Bible, takip. Pero hindi sapat yun. Hindi sapat na ikaw ay nagbabasa ng Bible. Hindi sapat na ikaw ay nakikinig sa ganitong gawain at dumadalo. Hindi sapat na sa ulado mo yung mga bersikulo. Alam niyo, maraming taong may Bible, nagbabasa ng Bible, dumadalo sa gawain ng Panginoon na again ito at nagme-memorize. Napakaganda nito. Pero alam mo bang hindi sapat yun? Ang kailangan natin, yung ating mga nababasa ay pumasok sa ating mga puso. So pag dumarating ang anumang problema at pagsubok laban ng buhay sa iyo, tandaan mo merong Diyos ng lahat ng kaaliwan. At ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na ito ay aaliw sa iyo sa anumang pagsubok at iba't ibang pagsubok na iyong pinagdaraanan. Amen. Lapakan natin ang Panginoon. The God of all comfort, praise be to the God of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles. Tingnan mo, ha, not just troubles, but all. Pakisabi all. Ano sa kapampangan ng all? Sa Bisaya, sa Bicol, sa Ilocano, sa Chabacano, ano sa German, lahat. So, ano man ang lingwahe na yan, ano man ang dialect niyan, ang ibig sabihin ng lahat, lahat. Pakisabi lahat. Kaya kung minsan ang tanong natin, nakikita ba ng Diyos ang mga problemang pinagdaraanan ko? Nakikita ba ng Diyos ang mga pagsubok na pinagdaraanan ko? Alam ba ng Diyos na oray bukas kami ngayon? Alam ba ng Diyos na awang tiinapay kami ngayon? Alam ba ng Diyos na ako ngayon ay walang pambayad na ganito at ganyan? Alam ba ng Panginoon na ako'y humihigpig ngayon? Alam ng Diyos siya. Amen? Pakisabi, alam ng Diyos. So dahil alam ng Diyos, inaaliw niya tayo sa lahat ng ating kapagabagan. Inaaliw niya tayo. May tao pa ho ba rito? Inaaliw niya tayo sa lahat ng ating kapagabagan. Who comforts us in all our troubles. Ibalik mo nga siya yung verse 1, ay verse 3. Ibalik mo yung verse 3. Praise be, purihin ang Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Na Ama ng kahabagan. Nahabag siya. At ito, guhitan mo ito. And the God of all comfort. Yan. Ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Nag-aaliw siya. Kaya bago ka mag-isip mag-suicide, o bago ka mag-isip na magpakain sa butiki, o bago ka mag-isip ng anumang negatibo at masasama, alam mo, isipin mo na merong Diyos na nahabag at inaaliw tayo sa lahat ng ating kabagabagan. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Verse 4, who comforts us in all our troubles. Tatandaan natin yan, ha? In all our troubles, who comforts us in all our troubles. Tatandaan natin yan. Kasi alam mo, listen very carefully. Ang pinakamasakit sa lahat, yung dadaan ka sa pagsubok na parang hindi ka handa. Yan ang masakit sa lahat. At ang masakit sa lahat, yung bang dadaan ka ng pagsubok na parang unfair na bakit ka dumadaan dyan. At ang napakasakit sa lahat, yung dadaan ka ng pagsubok na parang ang bigat-bigat at parang
parang hindi ka ready. Hindi ka nakahanda. Hindi ka nakahanda. Naku, hindi ako handa. May babayarang malaki. Naku, hindi ako nakahanda. Nagkasakit pa. Naku, bayaran na. Wala akong ngayong mailalabas. May tao pa ho ba dito? Kaya naalala ko nga po nung dumating yung gumagawa ng sasakyan. Naniningil sa pagbabayad ng sasakyan. Hindi tignan ko siyang gano'n. Sabi ko, wala akong ibabayad sa hindi mo. Pero next week meron. Paid ko yun eh. Pakisabi mo, next week. Next week meron. Gusto mo bang ituloy ba rin ang padura? Next week meron na. Ngayon wala pa eh. Sige po, tuloy lang. Aabunuhan ko muna. Sabi ko, sige, next week. Sabay tingin kay Lord, next week. Diba? Next week. Hindi lang next week. Next week. Bilisan mo, Panginoon. Amen? Ito ang mahumar rito. Masakit pagdarangan ng pagsubok na hindi ka handa. Parang napakalaki, hindi mo kaya, parang unfair. No? At yung hindi mo inaasahan, grabe yun. Ang sakit mo. Pag dumaan ka ng pagsubok na ganoon, tandaan mo na merong Diyos ng kaaliwan na handa tumulong sa iyo sa marami mong pagsubok kung gaano man kalaki ang pagsubok mong dinadaanan. Ay napakasarap maging Kristiyano. Sabi nga nila sa Bisaya, maupay maging Kristiyano, maupay. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, 24/7. Pag sinabi ka 24/7, 24 hours in a day, no? Maupay, magandang maging Kristiyano. Sapagkat merong Diyos na nag-aaliw sa atin. Amen po ba? Kaya tao pa ho ba dito? Minsan, hindi mo inaasahan na ikaw ay biglang mabibigo. Tama? Minsan, hindi mo inaasahan na makakaranas ka ng kabiguan. So, isipin mo na merong Diyos ng lahat, pakisabi lahat, ng kaaliwan na handa tayong aliwin sa lahat ng ating kapagabangan. Who comforts us in all our troubles. Huwag mong kalilimutan yan. Huwag mo lang isauli yan. Isasakabuhin mo yan. Next. So that, hindi pa tayo tapos. So that, exciting ka ha? Porque wala ang girlfriend ha? So that, huwag ka muna maghanap. So that, we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Kinanin nyo So that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Okay. Una, pag dumaan ka ng pagsubok, malaman mo na merong Diyos ng kaaliwan. Meron tayong Diyos ng lahat ng kaaliwan. Pangalawa, ang Diyos na ito ay aalipin tayo sa lahat ng ating mga pagsubok. Siyempre, pag inaliw ka, ibig sabihin, binibigyan ng solusyon ang mga pagsubok ng dinadaanan. Pangatlo, nasusulat ba kayo? Meron kang lesson na tututunan. May lesson. Meron kang experience na natututunan. Tama? Sa bawat dinadaanan mong maganda o mabuti, pangit man o masama, lahat ng iyan may lesson kang napupulot, may lesson kang natututunan. May tanong kayo, bakit nangyari? Bakit naganap? Paano nangyari? Gaano kasakit? Gaano kahirap? So, meron kang lesson na natutunan. Pakisabi lesson. Experience. Pakisabi experience. And listen very carefully. Tingnan mo ha. Lagi tayo nakakatanggap, di ba, ng mga text? How would you know that God is a healer kung hindi ka naman nagkasakit at hindi ka naman siya pinagaling? Tama? Lagi tayo nakakatanggap ng mga text na ganyan. How would you know that God is the provider kung hindi ka naman nangailangan at hindi ka naman niya sinuportahan? How would you know that God is a God of comfort na hindi ka naman nagkaroon ng problema at hindi ka naman niya inaliw? May tao pa ho ba rito? So pag dumaraan ka ng mga pagsubok ng buhay, huwag mong tingnan ang mga dinaraanan mong pagsubok ng buhay
yung karanasang ipinaparanas sa iyo ng Diyos. Alam niyo ba na maraming Kristiyano ay head knowledge lamang? Maraming mga aral ay head knowledge lamang. Nang ibig sabihin, nabasa ko sa Bible, nagpapagaling ng Diyos. Tanungin mo siya, pinagaling ka naman ng Lord? Hindi pa. Hindi ko nga natatanggap yung kagalingan eh. Siguro sa kanila, pwede sa akin hindi. So maraming nagbabasa ng Biblia, pero hindi pa nila nararanasan ang tunay na Diyos sa buhay nila. Maraming nangangaral ng Biblia, hindi nila nararanasan ang tunay na Diyos sa buhay nila. May tao mahupat dito. Wala silang tinatawag na experiential knowledge. Ito nga po ay lagi kong sinasabi sa lahat. Graduate ako ng electronics, nag-aaral ako ng electronics. Pagdating, hindi ako talaga nag-take ng exam. Totoo po yan. Hindi ako nag-take ng exam. Lalo na electronics, ang more on mathematics yun eh. Ang mathematics, ang pinakamasarap na subject para sa akin, binamalik-malik ko lang yan. And I was called mathematician na okay, pagkapataan pa. Hindi po ito pagmamalaki. Kaya po, pagdating ng exam, hindi na nila ako nag-exam. Hindi nga ako gumagawa ng project. Lalo na sa mga class participation, lagi nga nandiyan ako, nangunguna ako palagi. Pero alam mo ba, na nagtrabaho na ako sa Akay Philippines as a service technician. Alam mo ba, hirap na hirap akong makagawa ng mga sirang amplifiers, kung ano man yung mga electronics appliances doon na sira, hirap na hirap akong makagawa. Alam niyo kung bakit? Sapagkat wala akong experience. Puro theory ang nalalaman mo. Puro head knowledge, walang experiential knowledge. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, huwag lang kayong maghangad na yumaman at managana. Kasabay ng inyong pagyaman at pagsagana, kasabay ng paglusog ng inyong katawan, makilala niyo ang Diyos ng mas malalim pa. Ito ang sinasabi ng 3 John 2. 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health as thy soul prospereth. 3 John 2. Ikatlong Juan, isang chapter lang naman yan, versikulo 2. Mga minamahal o minamahal kong gayo o minamahal kong kaibigan, ninanais ko na ikaw ay managana, ikaw ay lumusog kung paano ang physical mong katawan o kung paano ang spiritual mo nga pamumuhay ay lumalago din. Amen. Nakikinig pa ba tayo? Ito po ang tingin sa harapan. So mga minamahal, 3 John 2, nais ng Panginoon na mag-grow tayo physically, financially, materially, and spiritually. Amen po ba? Paano? I-directahin ko na po kayo, patuloy ko po kayo gustong direktahin. Pakinggan niyo po itong maigi. Ano po? Marami pong yumaman sa Kingdom of Jesus Fellowship. Sila ay napunta rito napakahirap, mahirap, o hindi man mahirap, naghihirap, hindi yumayaman. At sila po yumaman. Pero dumating ang time, sila po ay nagbagsakan. Ano po ang dahilan? Sapagkat sa kanilang pagyaman, natabunan sila ng kayamanan at sila po ay nawala sa Diyos. Tandaan po natin na kaya lagi ako nagpapayo sa lahat. Si Sister Christy Barbito, lagi ko pinapayuhan niya pag nagpupunta ako sa kanila. Hanggang ngayon, pinapayuhan ko na naman siya. At lahat ngayon, pinapayuhan ko. Alalahanin mo nung unang panahon na ang table mo ay napakaligpit na table. Na ang tinitinda mo turon, hamburger, minsan meron kang isang orderong ulam. Pero nung nagpunta ka sa Baptist Fellowship at bago ka pa nakapaghanabuhay ng ganyan, namutang ka. Bago siya nakapaghanabuhay ng ganon, namutang siya sa CCT, Christian Company, lending company na isang Christian. Namutang siya roon para makapagtinda, makapaghanabuhay lang ng ganon. Napunta ako sa kanila, dinalaw ko sila, pinag-pray ko sila. Hinangad ko na anumang nakawala sa kanila yung marimugang lahat. Hinangad ko na umangat sila. At salamat sa Panginoon, pinaniwalaan nila sila, nagsakabuhay sila. Ibinigay nila ang kanilang tithes, offerings, first fruits, sacrificial giving. Lagi for the man of God, pati mga kinakain ng mga full-time na bigas, kanila galing yun. May tao pa hong barito. Bakit nangyari
sapagkat pinagpala sila ng Diyos. Tinaas sila ng Diyos. Silang wala makain noon, namumutang, ngayon nagpapautang na at hindi pa binabayaran sila kung magkaminsan. Sabi nga, iba na yung buhay namin ngayon, iba na yung pagkain namin ngayon. At warning ko sa Carpito family at sa ating lahat, kung sa kasabay ng pagyaman mo ay makalimot ka sa Diyos na pinagmula ng lahat ng iyan at nagpakasasa ka sa kayamanan mo at hindi ka nag-grow spiritually, pinapangako ko sa iyo, matutulad ka rin sa mga naunang napunta ng kayo EJM na walang-wala, minsan yumaman at kayo bumagsak dahil mas minahal ang Diyos kesa o mas minahal ang pera kesa sa Diyos at sa salita ng Diyos. Nakikinig pa ba tayo? Sabi namin. Sabi nga po ng babasahin ng unang Korinto Gs. Sabi gano'n, alalahanin niyo silang mga nauna bilang halimbawa. Kung paanong sila ay naging kabahagi na sa mga pagpapala. Pero bandang huli sila'y nangawala. No? Dahil sa kanilang pagsuway. Sabi gano'n, nakikinig pa tayo. Dahil sa kanilang pagsuway. At yan ay nasulat, sabi ng unang Korinto G, simula unang mga sumusunod ng mga talata, upang maging halimbawa sa atin lahat. Na huwag natin tutularan. Ano bang ibig kong tukuyin? Ang Panginoon po ay hindi lamang po nagpapagaling. Ang Panginoon po ay hindi lamang nagbibigay at nagdadagrant sa atin ng scholarship. No? Hindi lamang po tayo pinapagpala ng Panginoon. Nais din ng Panginoon na makilala mo siya sa mas malalim na makakilala. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. In the book of Psalm 103, verse 7 says, ito ang sabi ganoon. Pakinggan ninyo itong maigi. Kaya mo bang i-type yun siya? Psalm 103, verse 7. Tingnan mo nga. Tama ba yung versikulo ko? Yan, tingnan natin. Para mas maganda at makita ninyo. Awit 103. Yan, tama ba yung versikulo ko? Panayang inom ko ng kape. Noon, kumakayaw ako sa kape. Pero ngayon, panayang inom ko para tumalas yung memorya. Yan! Psalm 103 verse 7. Sabi ko na tama yung memorya ko dahil sa kape. Excellent, Lord. Tingnan ninyo. He made known His ways to Moses. Malaking pagkakaiba niya. Take note. He made known His ways to Moses. His deeds to the people of Israel. Pakinggan mo maigi ito. Pag ikaw ay walang karanasan na hindi ka nag-aaral na sa electronics, hindi ka graduate sa electronics, meron kang experience. Experience lang. Nakakagawa ka ng sirang mga electronic gadgets. Pero hindi mo maipaliwanag. Dahil wala kang pinag-aralan eh. Iba ang may pinag-aralan. Pag may pinag-aralan ka at nagkaroon ka pa ng karanasan, kaya mong gawin, kaya mo rin ipaliwanag. Kasi una, meron ka nang nalalaman, meron ka pang experience. Kaya sinasabi ng professor ko noon, nung ako'y nag-aaral pa sa electronics, sabi ganoon, kinakailangan balance yan eh. 50% theory and 50% knowledge. Kasi kung puro ka theory, wala kang knowledge, hindi maganda. Pero mas maganda kahit na wala kang theory, may knowledge ka. Kaya lamang, hindi mo alam kung bakit nasira, hindi mo kaya ipaliwanag kasi wala kang kaalaman. Kaya iba pa rin talaga yung nag-aaral ka na at meron ka pang karanasan, kalaking bagay talaga yun. Nakikinig pa ba tayo? Ngayon po, tingnan po natin ang malaking pagkakaiba. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. Nakita ng buong Israelita ang kanyang mga gawa. Nakita nila, hinati ang dagat na pula. Nakita nila ang 11 judgment ng Lord sa Egypt. 11 po yun. 11 miracles at judgment po ng Lord sa Egypt. Nakita nila ang maraming himala ng Lord. Alam mo ba, 40 taon? Alam mo ba yung
40 years, hindi nasira yung nag-iisa nilang sandals. And that is a miracle. At ang sabi ng Biblia, mula sa tubig, ay mula sa bato, uminom sila. And that is a miracle. Kalain mo yung mga tinapay na pagkain ng anghel sa langit na kung tawagin ay mana. Pagkain ng anghel sa langit yan eh. Parang whopper yan eh. Yung whopper na, ano yung whopper? Na pwede sa baby yun eh, sa mga bata yun eh. Yung pinapatunaw lang sa bibig ng bata, whopper. Ganun ang mana. Pagkain ng angel sa langit, pinakain sa kanila. Lahat yan ay nakita ng buong Israel. Pero malaki ang pagkakain pa ng Israel kay Moses. Bakit? Sapagat ang Diyos ay hindi lamang ipinakita kay Moses ang kanyang mga mapaghimalang mga gawa. Ang Diyos ay nagpakilala kay Moses. He made known His ways to Moses. Malaking pagkakaiba. At iyan ang nais ng Panginoon, na ikaw ay hindi lamang nabubuhay sa pagpapala. At pag nakikita ng Diyos na puro ng pagpapala, priority ng pagpapala, pag nawawala ang pagpapala, ayaw mo na sa Diyos at pag wala ka ng pagpapala, gusto mo nang kitlin ang buhay mo. Eh, hindi natutuwa ang Diyos niyan. Amen po ba? Sapagat minamahal mo ang pagpapala mo, kaya sa Kanya. Na yung pagpapala mo, hindi naman sa iyo yan. Bigyan ng Diyos yan. Ang nais ng Panginoon, mahalin mo yung pagpapala mo, pero higit sa lahat, mahalin mo ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. Malaking pagkakaiba niya. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. Maganda na may Biblia ka. Kahit na mawalan ka lang ng cellphone, magkaroon ka lang ng Bible. Ang pinakamagandang regalo sa lahat, Bible. Kung mayroong cellphone, nandun yung Bible na sa cellphone. Kung may laptop, may tablet, nandun na yung Bible sa tablet, sa laptop. May tao pa ho ba? No. Yun ang magandang pangregalo. Amen po ba? So alam na ninyo. Pero ako, since na marami na akong Bible, ang pinakamagandang pangregalo sa akin, kotse. Kasi dami ko naman. So He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. Nagpakilala ang Diyos. Balikan natin siya yung 2 Corinthians chapter 1, verse 4. Tingnan natin ulit. Who comforts us in all our trouble so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves. Ito, with the comfort we ourselves have received from God. Nagkaroon ka ng experiential knowledge, nakikilala mo ang Diyos. Nakikilala mo ang Diyos. Listen very carefully. Pag inawit mo yung you are the God that healed me. May sakit ka? Inawit mo ng ganun yun, hindi ka gagaling. Pero gagaling ka pag inawit mo yan, nanggaling sa puso mo. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. Saan ka gagaling? Sapagkat yung inaawit mo ay hindi lang galing sa bibig mo, kundi galing sa puso mo. May tao pa ho ba? Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng karanasan sa Kanya. And whether you like it or not, and sometimes God allows tribulations, God allows troubles, upang sa ganoon, ma-comfort niya tayo at tayo ay magkaroon ng karanasan sa Diyos. With the comfort we ourselves have received from God. Alam mo, marami ako'y pinapangaral, hindi dahil sa napag-aralan ko. Nag-aaral ako sa School of Ministry, nag-aaral ako ng Evangelist course, nag-aaral ako ng Pastoral Training course, ang dami kong training na dinaan, nag-aaral ako ng Bachelor of Theology. Pero ang ipinapangaral ko sa inyo ay hindi po sa lahat ng mga pinag-aralan ko yan. At hindi lamang po sa binasa ko mula sa banal na kasulatan, kung hindi mula sa aking karanasan. Karanasan. May tao pa ho ba rito? Karanasan. So nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng karanasan sa Kanya. At pakinggan niyo itong maigi. Lalo na kung ikaw ay gagamitin ni Lord mightily effectively.
may mataas kang tawag, may mataas kang calling. Lalo na kung ikaw ay mamumuro sa maraming tao. Aawit ka sa maraming tao, magtuturo ka sa maraming tao, mamumuna ka sa maraming tao, at maraming tao ay aapektuhin ang paglilingkod mo sa Diyos. Bibigyan ka ng Diyos ng muna ng matinding karanasan. Na maraming nga mararanasan sa buhay mo na hindi mo maubos maisip bakit nangyayari sa iyo ang mga bagay niya. At sometimes feeling mo is unfair. Alam mo ba, nung ako'y naging Kristiyano, okay, simple lang ang buhay. Pero nung ako'y naging manggagawa ni Kristo, lalo na namin nagpasok ng full time, hindi na simple ang buhay. Kaya hindi ko masisi ang marami na ayaw nila ng commitment. Maraming tao ayaw nila ng commitment. Ayoko mag-cashier. Ayoko mag-follow up, ayoko mag-pray, ayoko mag-evangelize, ayoko sumama sa mga special number, ayoko, siyempre, commitment yan eh. Mga ganyan, ayoko. Alam mo, siyempre, pag magagawa ka ni Kristo, maaga kang darating, late ka nang uuwi, ayoko. Tama po ba? Pag ikaw ay magagawa ni Kristo Jesus, marami kang mararanasan, parang unfair, ang sakit. Natawa mo ba rito? Alam niyo, hindi totoo sinasabi ko nga ito ngayon sa mga kasama ko. Alam mo ba, noong unang panahon, makatikim na kami ng chocolate drink. Nag-pray and fast pa kami para makatikim lang. Samantalang sila, apaw na apaw sa chocolate. Doon naman sila nakahiga sa chocolate. At kung magkamisan yung chocolate, ay ginagawa nilang laruan. Kami, mag-pray and fast pa kami para makatikim lang ng chocolate. At hindi after ng Lord na kami ay mag-pray and fast para makatikim ng chocolate. After ang Lord na kami mag-pray and fast para matikman at maranasan si Lord. Pakinggan niyo itong lahat. Kayong mga tumataka sa commitment at tinatakasan ninyo ang mga tawag ninyo. Opo, masaya kayo at maligaya kayo. Pero merong kulang sa inyo. Hindi nyo natitikman at hindi nyo nararanasan ang sarap paglingkuran ang Diyos. Hallelujah! Pakisabi mo, Ito pa. Hindi kayo ha, yung mga nakikinig at nanonood na ganito. Hindi kayo, makataga kayo, alam mo hindi kayo ganito. Kayo, kapag may mga pagpapala, saka lang kayo naglilingkod sa Diyos at mainit lang sa Lord dahil may pagpapala. Pag wala ng pagpapala, ayaw nyo na. Okay, no? May masasabi ninyo, masaya kayo. No? Pero itong sabihin ko sa inyo, hindi nyo nararanasan at hindi nyo natitikman at hindi nyo kayang sabihin yung mga sinasabi namin. Ganito ang sinasabi namin, may pagpapala kami, hindi kami umaalis sa Diyos. Wala kaming pagpapala, lalong hindi kami umaalis sa Diyos. Amen! He made known His ways to Moses and His deeds to the people of Israel. At ito ang kaibahan ng Kingdom of Jesus Fellowship na hindi lang mga turuan, kundi bigyan kayo ng karanasan. Hindi niyo ba napapansin dito? Dito daman-daman mo ang presensya ng Diyos. An experience. Doon nangangaral sila, ang karanasan ng Diyos. Walang experience ng Diyos. Walang anointing ng Panginoon. Yan ang pagkakaiba. Dito, pag nakikinig ka habang nangangaral, ang sino man dito, kahit na hindi ako, basta taga tayo JM, daman-daman mo, parang ang Diyos mismo ay namumusan sa'yo. Kung magkaminsan nga, parang nagagalit ka eh. Titiniting namin katabi mo eh. Kinismis mo ako, no? Sinabi mo sa natuturo yung buhay ko, no? Chismoso ka talaga. Kaya nga ayaw mo sumama dito kasi ang nalalaman ng buhay ko. Akalain kong nalalaman, ikaw na nag-relevant mo kayo. Paano nalaman nyo kung di sinabi? Naliro lang yun.
Totoo yun. Na-joke lang yun. Tama ba dito? Kaya ang sabi nila sa 2 Corinthians 1:4, with the comfort we ourselves have received from God. Pakisabi, have received. Tumanggap ka na ba sa Diyos? Tumanggap ka na ba ng alim sa Diyos? Naranasan mo bang ikaw ay pinagaling niya? Naranasan mo bang binago ng Diyos ang buhay mo? Naranasan mo bang pinatawad ka ng Diyos? Naranasan mo bang that how great is our God? To tell you frankly and honestly, ang daming team para sa anniversary. Pero we've come up sa team na how great is our God. Napakaganda ng t-shirts, bumili na kayo. Bago pa kayo maubusan. Bumili, wag utang. Pwede mong utang sa mga nagbabayad. Yung mga hindi nagbabayad, no utang. Credit is good, but we need cash. Alam niyo, maraming tao pagdating sa itim, natatakot din sa itim na kulay. Nakakatakot naman yung itim na kulay, luksa. Alam mo, pag bumanangin ka na, wala kang kulay na kinakatakutan. All colors are made by God. Huwag kang matakot sa Friday the 13th. Friday is made by God. Number 13 is made by God. Hindi nyo malapapansin ang mga condo unit, ang mga buildings. Walang 13th floor yan. Walang 13th floor po yan. Pagdating ng 12, 14 ka agad yan, walang 13th. Subukan ninyo. Takot sila. Kaya yung mga iba, pagdating ng Friday the 13th, hindi naliligo. Takot sila. Hindi lumalabas ng bahay, takot sila. Kaya yung mga nagbawas na ng horoscope, nagpupungsyoy, mga hilig sa mga pamahiin, etc., hindi po sa Diyos yan. May tao pa ho ba? Kaya yun, ang ganda ng t-shirt natin. Alam mo, dumating ang time na kinausap ko ang Diyos eh. Lumuhod ako talaga. Bago itong anniversary natin, lumuhod ako. Sabi ko, Panginoon, ang team po namin sa anniversary is how great is our God. Alam mo itong sinabi ko sa kanya, tinanong ko siya, Lord, how great are you? Bago ako magturo sa kanila, gusto kong mismo marinig sa iyo gaano ka ba talaga kadakila. I don't want to preach ng head knowledge lang eh. Yung mga hear sa iba o narinig mo lang sa iba o nabasa mo lang, I want to experience God. Lumuhod ako ng tanong ako sa Lord, how great are you? Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya ang sabi rito, with the comfort we ourselves have received from God. With the comfort we ourselves have received from God. Yung mga hindi nagbibigay, hindi kayo nagbibigay, nakakatakas kayo. Pero hindi nyo nararanasan yung joy of giving. Nararanasan nyo. Yung mga ayaw maglingkod kay Kristo, nakakatakas kayo. Pero hindi nyo nararanasan yung joy of serving. At hindi nyo nararanasan yung naglilingkod ka full of joy. At hindi mo rin nararanasan yung naglilingkod ka full of pain. Amen po ba? Ito ang pahuba rito. Alam mo, kapag ang lagi mong kinakain puro matamis, diabetes ang labas mo niya. Palakpakan natin si Lord saglit. Pag ang kinakain mo puro matamis, diabetes labas mo niya. Kaya kailangan ang kakainin mo once in a while, sweet and sour. Para balance. Or sweet and spicy. Kaya marami, alam mo, gusto lang palagi ang buhay nila puro sweet eh. Ayaw nila ng sweet and sour, ayaw nila ng sweet and spicy, ayaw nila. Alam mo, itong grading period na ito, yung mga anak ko nagbagsakin ng grades, sa pagpapakay, laptop, tablet, alam mo tayo kung oras nila ulit. Pero sa kabila ng lahat, naghahalikan ko sila ay pinag-titreat ko pa rin. Walang nabago pa, the love remains the same. Natawag pa ba rito? Dapat ganun ang pag-ibig mo sa Lord. Kaya may pagpapala, kay wala. Your love for God remains the same. Matanong lang kita. Alin ba bang paatinan kita na hindi ka nakalipstik ka-atin ka? Alam mo, hindi sinasadya, nakapanood ako ng
ang palabas, yung, di ba na balita, yung nadaanan ko lang. Pero balita lang naman lagi hinahanap ko. Nadaanan ko yung yung kasal ni Julina Magdangan at saka ni Marcos Cueta. Sabi ni Julina Magdangan, patawarin mo na ako kung naghihintay ka ng 5 oras dahil nasa CR pa ako. Kaya dapat si Mark magkaroon sa sarili CR eh. Kasi alam mo naman, hindi ako matangkad. Hindi rin ako maputi. May gulay. 5 oras sa loob ng CR. Para yung kanyang kaitiman at yung kanyang kaliitan, matakpan. Para paglabas niya siguro ng CR, kung ano-anong meron siya. Kung ano-ano siguro pinahit sa katawan niya, binisik niya, kung ano siguro inayos niya. Para ang ganda-ganda, ang bango-bango niya. Kikimark. May tao pa ba rito? Alam mo, sabi ng matatanda ng unang panahon, ako na kung narinig niyo ito ha, ang pinakamagandang babae raw sa balat ng lupa, yung bagong gising ng umaga, hindi pa naghilamos, hindi pa nagsipilyo, hindi pa nag-ayos, yung bagong gising ng umaga, dyan mo talaga makikita yung magandahan niya. Kasi kung siya ay punong-puno na ng pagkaayos, punong-puno na ng pagpapabango, ano na lang yan eh, thank you perfume, thank you mascara, ano bang mascara? Ano bang pronunciation doon? Yung mascara. At yung iba, alam mo, ganda-ganda, sexy-sexy nila, kasi thank you doc. Lahat pinaayos, ilong pinaayos, ang lips ay pinaayos, lahat pinaayos. Sabi nga ni Vicky Bello, alam mo kung bakit si Vicky Bello nag-doktor? Naging dermatologist siya kasi ang pangit daw niya. Pangit daw niya eh. Kaya para gumanda siya, nagkaroon siya, nag-doktor siya para mapaganda niya yung sarili niya. Ayun, nagkaroon siya ng high ko. Pahubahin mo. So, iwanan natin yung mascara. Tignan yung neighbor. Kaya mahaba yung friendship ko eh. Kaya ang kulit ko talaga eh. With the comfort we ourselves have received from God. Have received from God. Have received from God. Yan ang nais ng Diyos, magkaroon ka ng karanasan sa Kanya. And that is number 3. Number 1, makipaalam sa atin na siya ang God of comfort. God of all comfort. Number 2, who comforts us in all trouble. And thirdly, God wants us to have experiential knowledge. Experience with God. Mangapa? So that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Ito yan eh. Pag nagkaroon ka ng karanasan, ang gagawin ng Diyos, yung karanasan mong iyan, ay gagamitin mo yan sa mga tao. Halimbawa, ganito, uy, Day, iniwanan ka ng kasintahan mo. Oo, iniwanan ako. Alam mo, Day, huwag kang magpapakamatay, Day. Huwag kang magpapakain sa butikit, Day. Magpatuloy ka, Day, sa buhay na ito, dahil kahit na yung boyfriend mo na iyon, sa tingin mo yun na yung pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa, kamukha ni Empoy. Day, sabi niya, tuloy ang buhay. Alam mo, Day, alam mo kung bakit? Pakinggan niyo na ito. Minsan din, Day, nabigo ako sa pag-ibig. Minahal ko ang aking kasintahan. Halos ibigay ko ng lahat-lahat sa kanya. Pero isang araw, dinaya, niloko niya lang ako, iniwanan niya ako. Kaya alam ko, Day, ang dinadaanan mo. Alam kong masakit yan, Day, kagaya ng aking naranasan. Pero alam mo, Day, bumangon ako, Day! At naghintay ako ng lalaking nararapat para sa akin. Alam mo, Day, kamukha rin ng kasintahan mo, ang kasintahan ko noon, kamukha ni Empoy. Pero ngayon, Day, gusto kong sabihin sa iyo, meron na akong hindi na kasintahan, asawa ko na siya, ngayon at ang saya-saya namin, meron na kaming 5 anak, kamukha siya ni Long Mejia. You know, Day,
If the door closed, no, then the Lord will open a window for you. Hello? Kapag nagsarado ang pinto dahil magbubukas ang Diyos ng bintana para sa iyo. Amen? Bakit nakapagpayo siya ng ganon? Sapagkat minsan din siyang nabigo. Kaya ang pagpapayo niya kita ay very effective dahil sa kanyang karanasan. Yes. So that we can comfort those in any trouble. So that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Kung wala ang naranasan sa Diyos, ano ipapayo mo sa kanila? Ano ipapapomfort mo sa kanila? And this is a true story. Isang lalaki, no, na napakainit niya talagang mangaral. Kaya nang may pagkasinungaling, tumayo siya sa bus. At ang sabi niya, dati akong drug addict. Alam mo, isa sa true story. Merong nakikinig doon sa bus. Bilang ka siya. Hindi ka dating drug addict. Wala sa mukha mo ang pagiging drug addict. At napahiya siya sapagkat walang katotohanan na siya dating drug addict. Dahil yung kausap niya, alam dahil drug addict. You see? Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya kayong merong mga karanasan sa Diyos. Pinatawag kayo ng Diyos, binago kayo ng Diyos, ginawa kayo ng Diyos ang dakilang himala. Lumabas kayo riyan. At mag-imbita kayo ng maraming kaluluwa. Dalhin kada Sunday sa ating gawain. Dalhin kada Friday sa ating gawain. Lalo na sa ating anniversary. At sabihin sa kanila kung gaano kadakila ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Mag-evangelize ka riyan. Mag-follow ka riyan. Mag-share ka riyan. Huwag kang magtago riyan. Kaya alam mo sila Pedro, alam mo, nung gumawa sila ng himala, Acts chapter 3, binugbog sila, pinigilan sila, kinulong sila para huwag na silang magsalita sa pangalan ng Panginoon. Ito ang sabi nila, hindi kami mapipigilan. Yung mga bugbog nyo yan, hindi makakapigil sa amin yan. Sapagkat meron kaming naranasan sa Panginoon. Ipapagpatuloy namin ang pagliligtas ng mga kaluluwa. Amen? Palakpakan natin sino? Karanasan sa Diyos. Kaya nakakalungkot ang maraming karanasan sa Diyos. Nagsisipagtago sila. Puno ng karanasan pero natago. Nag-aalaga ng mga apo. Yung anak niya hindi nauubos. Hindi nauubos ang anak yung kanyang mga anak. Sige siya, alaga ng kanyang apo. Yung kanyang apo yung magkakaanak na naman. Alaga pa rin siya ng kanyang apo ng mga apo. Sayang ang karanasan. Hindi na ilatabas. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? O, ayun na yung isang apo, tumakbo na. Alam mo na, kung sino basta yung ibig tukuyin eh. Alam mo na ang ibig tukuyin ng mensahe ko, yung katotohanan. O, papalikin na yung kulungon. Sige na. Naghihintay na. At ano na, pagkasyan. Sige na. Dala-dala nyo na yung araw natin. Sige. Tinalaman to na, ilay si Diyos ko. Nagpapahalata kasi. So, ganito. Di ba maraming Kristyano ganito? Punong-puno ng karanasan sa Diyos. Pero walang nadadala, hindi nagagamit, pinakakapagdala ng maraming kagawa sa pangalan ng Kristo kasi tinatalo ang kanilang sarili. Alam mo kung gano'n ang karanasan sa Diyos, huwag mong pigilan ang iyong sarili. Go out and evangelize. Go out and evangelize the lost world. Alam mo, maraming artista hindi papasok ng langit. Maraming politician hindi papasok ng langit. Maraming media people hindi papasok ng langit. Maraming member ng AFP, BFP, no? Those who belong to the government sector, at yung mga nasa private sector naman, hindi rin ligtas. Meron tayong karanasan sa Diyos. Alam mo paano ka tumanggap sa Diyos. Lumabas ka dyan, mag-evangelize ka. Alam mo ba, ito yung story. Alam mo, kanta lang ha. Kanta lang, meron kang naligtas. Kinanta niya yung Amazing Grace.
Amazing grace, how sweet the sound. At ang sabi din sa lyric, I was once lost, but now I'm found. Kinakanta niya lang yun. Narinig ito ng isang tao. Alam mo, naligtas siya dahil lang sa kanta. Natakot mo ba? Papayag ka ba na maraming tao patungo ng impyerno? Papayag ka ba na maraming hindi maliligtas? Ba't di ka lumakas niya at sabihin mo sa kanila kung ano ang dakilang bagay na ginawa ng Panginoon? At naniniwala ko ang team natin, How Great is Our God, ay nananawagan sa atin na go out and evangelize and declare to all peoples of the earth how great is our God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Kaya alam mo kung dati kang bakla, puntahan mo yung mga bakla. Effective ka makipag-evangelize sa kanila. Effective ka makipag-evangelize sa kanila. Kasi naranasan mo mag-bakla. Naranasan mo. Kung ikaw ay dating tomboy, alam mo, naalala ko nga nung nakaraan lang sa Facebook, bihira akong magbukas ng Facebook, tinag ako ng isang sister na nagkaroon kami ng reunion niya sa may babaw. Tinag niya ako. Mula sa kanya, tinag niya. Yung pictures na yun, reunion namin. Alam mo, nung kami nag-reunion, ang daming mukha hindi na sila makilala. Hindi na nila ako halos makilala. At yung katabi ko pala, yung pala si Sister Teresa. Kaya nung nag-check kami sa Facebook ng kapatid niya si Maribel, sabi niya, si Sister Teresa. Magkatabi nga daw kayo ni Tere. Sabi ko, hindi ko yata nakita. Kasi ang laki ng pinagbago ni Tere. Dahil si Tere ay dating tomboy. Kailan mo naman pag dating tomboy? Ano ang galaw, ano ang kilos, ano ang pananamit? Kapag nung nakita ko siya, may asawa, may anak, so sweet, kagandang babae. Pagkatabi namin sa picture, siya na palayo. Nung reunion. You see, amen po ba? Kita mo ang kayang gawin ng Panginoon, amen? Ang baklay, kaya niyang gawin lalaki, ang tomboy, kaya niyang gawin babae. Kita mo kapangyarihan ng ating Panginoon. Nagpapagaling ang Diyos ng ulcer, amen? Nagpapagaling ang Diyos ng cancer, amen? Nagpapagaling ang Panginoon ng tagyawat, amen? Yes! Cancer nga, kaya niyang pagaling, tagyawat, hindi pa. Nagpapagaling ang Panginoon ng blackheads, amen? Ng buling ng anaan, ng alipungan. Lahat ay kaya pangilingin ng Panginoon. How great is our God? Sabihin mo yan sa maraming tao. Ang Diyos ay nagpapagaling, kaya napaganda ng t-shirt natin. How great is our God? Idiktar mo yan. Short-short ng t-shirt mo, idiktar mo sa kanila. Tingnan mo. How great is our God? How great is our God? E tao mahupa nito. Napakadakilan ng Panginoon. Paalam mo sa kanilang lahat, how great is our God. Napakadakilan ng Panginoon. Amen? Sa amagitan ng karanasan, tinanggap mo sa Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sunod, ituloy natin na siya. Takbo na kaya tayo sa verse 8. Haba ng kwento ko verse 8 na tayo. Hinanin nyo ha. We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. Ano sabi niya? Ito. Nais kong ipaalam sa inyo. Hindi pwede hindi ko ipaalam sa inyo. Ang mga kahirapan aming naranasan, pinagdusahan sa lugar, sa province of Asia. Not the continent of Asia, but the province of Asia. We were under great pressure. Grabe ito. Kung uunawain mo yan, grabe yan. At tanong ko sa inyo, sino ba ang sumulat niyan? Apostol. Kaya kung sa pagiging apostol niya, nakaranas siya ng hardships, great pressure, pwede siya sumigaw ng unfair. Unfair. Alam mo, kung meron mang nakaranas sa matinding depression sa buhay niya, bilang apostol ng Diyos, si Pablo na yun.
Nakaranas siya. We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure. Alam mo, ano sabi niya, far beyond our ability to endure? Hindi na namin kaya. Muntik na hindi makayanan. Minsan di ba narinig natin, mukhang muntik na masira ang loob, mukhang muntik ko na hindi makayanan. Muntik na ako magpakamatay. Muntik na masira ang loob. Alam mo, hindi na anong problema. Mukhang muntik na hindi kayanin. Yan po yun. Kaya kada pinag kakatabi mo, huwag matutulog, maganda sa sa'yo. Matutulog sa'yo. Far beyond our ability to endure. Kaya kung iniisip natin na nakaranas tayo ng matinding pagsubok ng buhay, maaaring masabi natin, bakit ganoon? Naglilingkod na nga ako sa Diyos. Nakakaranas pa ako ng matinding pagsubok ng buhay, sabi ka ni Gerard kanina. Pero nagawa ko sa matotoo mo ha, kung kailan ako nagbago na, wow. Kung kailan ako nag-aaral na ng gusto, kung kailan ako matataas na ang grades ko, wow! Wow! Hallelujah! Kung mahal ka ni Kim, mas lalo ka mahalin ni Kim ngayon. Iba ka na. Alam mo, iyan ang aking karangalan. 1 Timothy 2:9-10. Sana tularan ninyo ako. Kahit minsan, nag-evangelize ako parang walang tumatanggap. Nagpapala ako pagka minsan parang walang bunga. Nagpapatuloy pa rin ako. Alam nila, Gerald yan. Hinabol ko sila mula sa katuparan hanggang doon sa Eastwood, pinupuntahan ko sila. Pinagtsatsagan, pinagtitiisan kahit na mas mahal nila ang Gran Matador kaysa sa amin. Pinagtiisan ko sila. Kaya hindi mo sila masisi kung may pera sila. Naglalapit sila para sa akin. Kasi dapat ginagawa ko rin yun. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Palakpakan natin ang Lord sa kanyang buhay. Ano mo, kahit na wala ka na pag-vision Gerald, okay na rin eh. At least nabago ka. Diba? Mas maganda yun. Pero anong sabi niya? Kung kailan nga nagbago buhay na. Hindi nagbabago buhay, nagbago buhay na. Saka pa nawalan ng pera. Pero nakapag-enroll pa rin ba? Nakapag-enroll pa rin daw. Alam mo, parang natas ako eh. Gusto kong bayaran yung isang sem mo. Magkano ba isang sem mo? Dagat ka sa akin, bayaran mo kaya. Pero mukhang baka hindi ko kayanin. Pwede ba, Jinky, bayaran mo isang sem nito? Huwag lang yung video. Isip, kahit di mo. Di ba wala ang kapatid na lalaki? Tuloy mo ang kapatid na lalaki. Bayaran mo isang sem nito. Hindi mo nang biro ito, no? Lahat tayo rito, kung meron kayo nakikitang ganyan na kapatid na nagbabagong buhay, walang confession, hindi mo pautahan, bigyan nyo. Walang biro. Bigyan nyo. Kaputan nyo siya kami, bago kayo umalis ako, kaputan nyo siya. Ay, kaputan nyo. Alam mo, Gerald, tatapatin kita, ha? Ito may pitaka ko, ha? Meron dito yan. Meron dito yan. Tapos may zipper pa yan dito. Meron dito yan. Pero alam mo yung pitaka ko, tinatago ko, may secret agad ako dito ang tinatitinan. Kasi baka makita ni J.A. Tingnan niya ganyan, wala siya makita. Nakatago rito. So itong 1,000 ko sa iyo. Dagdag mo, mag-t-shirt mo. Itong bakong man lang. Sabi ng Bible, nahabag ka sa kapatid mo, wala ka namang ginagawa. Eh, dapat may gawin ka. Kaya ako lang, makakarating kayo ng mga ganyang kapatid, nagbabagong buhay, walang confusion big. Pag mga po tayo, bigyan mo, pagtulong-tulungan natin. Amen po ba? O sino bang magbibigay? O, hinagiguro lang. Nakuha po ba natin? We do not want you to be uninformed, my brothers, about the hardship we suffered in the province of Asia. Ay,
Baka sabihin nila, ano ko eh. We were under great pressure, far beyond our ability to endure. Ito ang pinakamabigat pa. So that we despair even of life. Ano sa Tagalog yan? Ano sa Tagalog yan? Si Apostol Pablo, parang ayaw na namin mabuhay. Parang ayaw na namin tumuloy. Parang ayaw namin tumuloy maging Kristiyano. Ayaw na namin tumuloy na umawit, tumugtog, sumayaw sa Panginoon. Parang ayaw na namin tumuloy mag-video muna ng video. Parang ayaw namin tumuloy mag-edit, mag-dub. Parang ayaw na namin tumuloy mag-aral. Lahat tayo nakakaranas niyan, tama? Na kung magkaminsan, parang ayaw na natin tumuloy. Amen? Yes. So that we despair even of life. We despair even of life. Parang ayaw na namin mabuhay. Parang hindi na namin kaya. Minsan nakaranas tayo yan eh. Kung bang suko ka na, parang isang boksinero na magaling ka pound fighter ka. Number 1 pound fighter. Nalata hindi talaga boxing aficionado, hindi ba pronounce? Pero darating ang time, no? Ibababa mo yung glove mong ganyan, yung kamay mong glove. Iyaw ka ng dumama. Iyaw ka ng dumama. Panay hamon yung mga nagpakyamin ng breakwater, ayaw lumaban yung breakwater. Naduduwag yata. Isang darating sa punto ng buhay natin. Iyaw ka ng dumama. Nandito ka ba? Ayun na lang. Magbibigay ka ba? Ayun na lang. Maglilingkod ka ba? Ayun na lang. Kaawit ka ba? Kaya na lang. Mag-pray na lang din ako. Sige. Dapat ka ba, kahabagay ako ng Panginoon? Huwag ka umabot na sa impyerno. Sige. Nararanasan natin yan. Ayaw lahat. So that we despair even of life. Tingnan natin. Verse 9. Indeed. Meron pang indeed, no? Ang ibig sabihin yan, totoo talaga. Talaga lang, ha? May ganon, may ganito. Indeed. Tingnan ninyo. In our hearts, we felt the sentence of death. Isipin mo, kinatulan na kami ng kamatay. Parang wala na, talo na talaga eh. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. Ano ang reason? Anong number na ito? Upang ito'y nangyari upang wag kaming magtiwala sa aming mga sarili, kundi sa Diyos. Minsan kasi kulang ang ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi sapat ang ating pagtitiwala sa Diyos. At kung minsan kung kanino tayo nagtitiwala, pero ito'y naranasan ni Apostol Pablo para sila ay magtiwala sa Diyos. Diyos na sino? Diyos na nandun sa may bilin, na bagong panganak. Santo Niño, ang linggit-linggit ninyo. O yung Diyos na nakapako sa cross hanggang ngayon, hindi makababa. Pakawalay nila ako rito. Pepet ko na, nakamul pa ako rito. Pakawalay na ako rito. Alam mo, sabi ng mga iba, ako yung mga rebuntong yan, mga masalita laban sa kanila, pakagabaan ka. Pag masabihin yung mga rebuntong yan, hindi yan Diyos, gabaan ka. Yung mga kamay mo, baka biglang maganyan niya. Kaya minsan, alam mo, pinuntahan ko yung isang rebulto, may kasampal ko, sige, lumabang ka. Patunayan mong Diyos ka. Sige, gabaan mo ako. Eh, hindi naman ako gabaan. Wala naman akong gaba. Gagwapo pa ako. Waay gaba. Ay, ito waay gaba. Gagwapo pa galing. Kita ang mahubar rito. Upang sa ganun, hindi na kami magtiwala sa aming mga sarili, kundi magtiwala kami sa Diyos. Diyos na ano? Diyos na hindi lamang nagpapagaling, hindi lamang nagbabago ng buhay, hindi lamang nagpapala. Kung walang papalakpak, hindi tapos. This
binigyan ka pa ng napakabait na girlfriend. Kung ako lang na hindi nata ng unang panahon, sige, mga hangarin ko. Noon yun, pero ngayon hindi, tama na rin. Nasubaybayan ko kung paano ka talagang minahal ni Kim at hinabol-habol ka ni Kim. Bagamat may dalawa ka noon. Nariyo na. Nakunawaan ninyo? Sa mga naranasan ni Apostol Pablo na halos baka nasa na nilang mamatay na. Wala na, matay na. Upang hindi raw magtiwala sa mga sarili sa Diyos na kayang bumuhay ng matay. Mga kapatid, nagpapakilala ang ating Diyos at patuloy na magpapakilala ang ating Diyos. Hayaan mong patunayan niya na siya nagpapagaling. Hayaan mong patunayan ng Diyos na kaya kanyang pag-aralan, kaya kanyang patapusin. Hayaan mong patunayan ng Diyos na kaya kanyang bigyan ng matasagay. Hayaan mong patunayan ng Diyos na kaya kanyang pasagahan panyamani. At patutunayan ng Diyos yan. Dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran ay tunay na Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag tayong umalis sa Diyos. Patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Ibigay ang damit sa Panginoon. Sabi nga ni Sister Dolet, excited na ako. Ngayong Disyembre, mag-first fruit na ako. Very good, Dolet. Yung iba hindi nag-first fruit. Ayaw nila ng first fruit. Ayaw nila ng tithes. Ayaw nila ng offerings. Ayaw nila ng sacrificial giving. At hindi lang tayo may first fruits. Ang susunod natin letter is, nakalabas sa main letter natin, yung Minister of Compassion, hindi pa nakalabas. Hindi pa. Kulang na ng letter. But not rely on ourselves, but on God who raises the dead. Nagpapakilala ang Diyos. Minsan, Lord, bakit ako nagkasakit? Para maranasan mo ako'y nagpapagaling. Bakit ako nawala ng pera? Para maranasan mo ako ang magbibigay sa iyo ng pera. Gusto kayo magsigawan sa lahat ng tao sa buong mundo. Kung ano man ang meron ako ng pamilya ko, at kung ano man ang meron ng Kingdom Jesus Fellowship, lahat yan ay bigay ng Diyos. Awat habag lang ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Nagtatrabaho ka? Sabihin mo sa lahat ng tinatrabahuhan mo dyan sa abes ko. Ay, sa abes. Kaya ako nakapasok dito dahil sa Diyos. Kaya ako nakagraduate hindi dahil sa mother kong single parent dahil sa Diyos. 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 Sa Diyos na hindi lamang nagkatawag-tawag na matay sa Kalbaryo para sa atin. Sa Diyos na kayang bumuhay ng patay. Na ibig sabihin lahat ng ating pangangailangan ay kayang ibigay ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, iba ang Diyos na ating nilagay. Ipagsabi mo yan sa lahat ng tao. Testify to your classmates. Testify to your office mates. Sa lahat ng mga kasama mo sa trabaho, sa negosyo, bagay sa ibang bansa na nilalagyan mo ngayon, testify. The goodness of our God. Amen. Sabihin natin ang pagbasa. Verse 10. He has delivered us from such a deadly peril. Inisipin ninyo, ha? He has delivered us from such a deadly peril. And He will deliver us. Kami ay niligtas ng Diyos sa nakamamatay na pagsubok na iyan. At patuloy na kami i-deliver. On Him, we have set our hope that He will continue to deliver us. Alam mo, tumaas yung faith nila, from faith to faith, from glory to glory. Verse 11. As you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. 12. Now this is our boast. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world, and especially in our relations with you, in the holiness and sincerity that are from God. We have done so not according to worldly wisdom, but according to God's grace.
Kaya mga kasunod. Tuloy. For we do not write to you anything you cannot read or understand. I hope that, tuloy, as you have understood us in part, you will come to understand fully that you can boast of us just as we will boast of you in the day of the Lord Jesus. Balik natin kanina yung verse 12. Ito na tayo magwawakas. Now this is our boast. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the Word, and especially in our relations with you in the holiness and sincerity that are from God. We have done so not according to worldly wisdom, but according to God's grace. Pakisabi, according to God's grace. Anong number na? Next. Kanina yung number 1, double comfort. Anong number na tayo? Anong number na? Sino nag-lista? Anong number na? Ha? 5. Number 5. Anong nangyari kay Pablo? Nawala na yung kahanginan. Nawala na yung kayabangan. Ang ipinagmamayabang na lang na kayo na yung Diyos. Ang biyaya ng Diyos. Now this is our boast. Wisdom, not according, now this is our boast. Not according to worldly wisdom, but according to God's grace. According to God's grace. Next, number 6. Number 6, tama ba? Nalilita ba kayo? Anong number na? Number 6. Nawala niya kayabangan niya at ang kanyang pinagpamayabang na ngayon ay biyaya ng Diyos. And number 6, tingnan ninyo, our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world, and especially in our relations with you. Tingnan ninyo, in the holiness and sincerity that are from God. Nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Pablo. Nagkaroon siya ng holiness and sincerity. Nakikinig pa ho ba tayo? Naging totoo siya. Pakisabi, naging totoo siya. Dahil sa kanyang naranasan. Amen? Naging totoo siya. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world, and especially in our relations with you, in the holiness and sincerity that are from God. In the holiness and sincerity that are from God. Ito ang lingkod na Diyos na naglilingkod dahil sa Diyos. Hindi dahil sa anumang man. Nakikinig pa ho ba tayo? Naging totoo ang buhay niya. Yan ang pangwakas. Naging totoo ang buhay niya sa harapan ng Diyos. Ano ang number 1? Diyos ng kaaliwan. Ano ang number 2? Diyos na umakalim sa lahat ng ating kapag-kapag. Number 3, binibigyan tayo ng karanasan. Number 4, ang karanasan ito ay siya rin natin ipaparanas sa iba. Number 5, upang sa ganoon ay huwag tayong magtiwala sa ating mga sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay ng patay. Amen?